Hindi mo na ako babiyahe ngayon mga choy, ipapagawa natin yung jeep. Natanggal kasi yung bracket niya sa bumper, kaya ang ingay niya. Yung tunog niya parang mga nag-aaway ng mga paniki. Napunit na nga yung stainless tapos umuuga na siya ng gusto kaya sobrang ingay niya kapag natatagtag. Parang yung bibig ni misis ratatat sunod-sunod kapag umuwi akong lasing. Joke lang yun, wala ako na pera na ngayon. Yari ka pag uwi mo choy, wala ka na naman biyahe. Isasabay ko na nga rin mga choy, ipa-welding yung running board. Pati yung dalawang brace sa bintana, tanggal na. Kaya pala minsan kulang yung collection ko Literal na 1, 2, 3 yung pasahero sa bintana tumatanong. Ay animals! Malapit lang naman mga choy yung pagpapa-weldingan ko mula sa garahe. Ang problema, madalas silang maraming ginagawa kaya hindi ako nakakapagpa-welding minsan. Bukod kasi sa pulido mura sila maningil. Kaya lang pagdating ko kala Boston yung may ginagawa nga sila at minamadali na nila dahil tatapusin na raw nila hanggang mamaya. Kaya sabi niya bumalik na lang daw ako sa ibang araw. Sabi ko nga boss baka pwede pagbigyan mo na ako, maingay na talaga, masakit sa tenga. Sige na kahit yung bumper lang. Buti na lang mga choy, gumana yung kakulitan ko at pumayag nga si Boston Ying. Kaso yung bumper lang. Kaya tinanggal ko na agad yung wire sa battery. Baka bigla pang magbago yung isip ni Boston Ying, sabihin, I change my mind na lang pala. Malakas lang talaga ako kay Boston Ying. Kaibigan ko kasing matalik yan Kala mo talaga no? Di pa bait talaga yan si boss. Itakuha niya na rin yung tubo na brace sa bintana at ikakabit niya na nga rin. Hindi kayo magsisisi pag dito kayo nagpagawa mga choy. Kung maiksi yung jeep nyo at gusto nyong pahabaan pwede rin dito yan. Kahit bentihan pa yaking-yakan nila yan. Ang haba nun no? Bentihan. Pagdating sa'yo ng bayad mula sa dulo kulang na. Tapos pagbababa ng pasero mula sa likod ng driver nakuba na. Aray ko. Boss, thank you boss. Dahil hindi na nga ako makakabiyahe sa update namin ni Marvin, pupuntahan ko na lang siya sa bahay nila para sabihin yung magandang balita. Na siya na yung magtutuloy ng biyahe kasi napagod ako ng gusto Kakapanood sa nag-welding. Kumag talaga no. Nanood na lang napagod pa. Ben! Tayo, hindi ako nakabiyahe, nasira na sa bumper. Bumigay, sobrang ingay Uy, yung umiingay na hindi building? Oo. Ano sabi? Na yung pinawelding ko kay Tony, nakatapos lang. Pinaliwanag ko nga sa kanya yung mga bagay-bagay, mga choy. Tapos marami akong sinabi sa kanya na maraming pasahero ngayong Sabado, hindi matraffic. Nung nahalata niyang inuto ko lang siya, sabi niya hindi raw siya makakabiyahe kasi may lakad daw siya ngayon. Oh my goodness, nasira yung plano kong rest day, mga choy. No choice, ako na lang ang babiyahe, mga choy. Kaya asikaso na tayo para naman good looking tayong tignan. Todo postura, tas sasabihin lang ng pasahero, bayad Manong, para dyan lang sa tabi. It hurts Kung minsan tignan nyo naman yung driver kung karapat dapat bang tawaging manong. Nakakasakit kayo ng damdamin Kala mo talaga no? Yung biyahe natin na to mga choy chill-chill lang. Hindi natin kailangan makipagdigmaan ng gusto sa kalsada. Pero sa totoo lang, pairapan talaga mamasero ngayon mga choy. Kala ko nga papaldong yung pasukan Kasi nga may mga estudyante na ulit. Yung pala paasa lang, parang yung ex mo. Awit. Pero tiyaga-tiyaga lang at nakakatsyempo rin naman. Lahat naman ng trabaho mahirap, walang madali. Kahit pa nga yung mga tambay, nahihirapan din kapag napagtatanungan sila kung saan nakatira yung mga kapitbahay nila. Tapos parang kasalanan pa nila kapag mali yung naituro. So what is the point? Wow! English pa more. Kapag ganitong whole day biyahe ko mga choy, dito ako sa SM na pila kapag hapon. Dito ako bumabawi kapag ulat yung biyahe ko sa umaga. Kaya nagkape muna ako habang nakapila. Maulan na rin kasi kapag hapon tapos mainit sa umaga. Pasma talaga. Mabilis lang yung pila namin dito mga choy, lalo na pag rush hour. Si Andrew na nga pala nag-aasikaso sa mga pasahero namin habang kami waiting na lang. Usay ang magtawag kasi yung course niya dati nung nag-aaral pa siya ay call center. Sa sobrang husay niya nga, minsan kahit yung mga taga Bulacan na isasakay niya Joke lang. 400. 425 saka. 3 pila yung minimum ni chairman sa amin sa maghapon. At sa loob nga ng isang buwan kapag masipag ka magpipila meron kang isang sakong bigas. Para sa driver na pilador of the month. O diba? Malaking bagay din yun Ulam na lang yung problemahin mo sa isang buwan. Marami yung doon? Ha? Marami yung doon Ngayon? Ulas na ako. Laban na, Oscar. Ganun talaga buhay. Laban lang, Oscar. Laban lang. Nakakapagod talaga yung biyahe sa maghapon, lalo na yung panahon paiba-iba. Pag hindi kinaya ng katawan mo, talaga magkakasakit ka. Pero ano't ano pa man laban lang. Ika nga nung kaibigan natin si Boss Noriel para sa ating pamilya. At syempre para sa utang at sa mga bayarin natin sa bahay. Oh shit, hindi mo naman choy, bariya pa lang cash out na. Puro bariya yung sinobre Bigat sa bag Bibilangin na nga natin kung magkano yung pinagpagura natin sa maghapon mga choy. Ito yung part na masarap sa pakiramdam kapag umarahay ka na ng gabi. Malaki man o maliit, paniguradong may iuwi ka sa pamilya mo. Bali nakalimang biyahe ako ngayon maghapon. At yung kinita natin mga choy, sapat lang panggastos sa bahay. Kaya hanggang dito na lang mga choy. Woo!